Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel. I'm from Japan, kabayan. Gemini, this reading is for you. Tingnan natin na iyong May 17 to 23, 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Ai May. Salamat din sa nakakatawa na po sa inyong mga comments, sa mga nag-likes, sa mga nag-hype ng aking video. Yan, salamat po sa mga nagpa-personal reading. Maraming salamat sa mga nag-subscribe, sa aking mga subscriber. Yan, cross-watcher. God bless you all. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga, ang gusto niyo makuha natin, all the details is in description below. Or pwede niyo ako i-message sa same name dito, tsaka same picture sa FB Messenger. Kuha tayo na iyong angel number this week, Gemini. Vice versa ha. Nangyari or nangyayari pala. Oo. Ayun. Tingnan mo. Good luck. 11, 14, 25, 34, 20. Meron kang Gemini, Sagittarius, Capricorn, Cancer, Virgo. Okay. Dito sa sitwasyon mo, meron ka mga bagay na medyo may mga struggle situation na siguro sa trabaho mo o sa relasyon mo o kung saang aspeto ng buhay mo. Basta sa mga taong committed sa'yo o nagko-commit sa'yo na pwedeng na doon sa point na yun. May mga struggle situation ako na nakita or may mga bagay na naninindigan ka sa iba sa inyo. Alam mo yung point na minsan hindi ka nagiging totoo sa situation, may mga ganon. Magkakaroon ka doon ng mga ganon. Yung parang you hiding your emotions, your feelings, o may mga hiding ka, i-hide ka sa sarili mo, mga ganon sitwasyon. Or vice versa tayo ha. Yun. May mga bagay ka doon na iniisip or sa iba sa inyo is naghahanap kayo ng mga information o nagsisik-in, naglalakim ng mga impormasyon, Ako nakikita sa iyo na maaring ito is related sa gusto mo. Siguro meron kang dinidesire, na gusto mo na aksyonan, mga ganang sitwasyon, na gusto mong makamit, kung sa anong aspeto ng buhay mo. Yun ang nakikita ko dito. And then, maaring iba sa inyo is you are in a networking, Sa iba na sa social media kayo, mga ganyan. Or baka naman marami kang kilalang matataas na tao, mga sikat na tao. Or pwede ikaw, sikat ka sa baryo mo o sikat ka sa trabaho mo, pinag-uusapan ka, pwedeng nahanap sa point na yun. Ako nakikita dito. Tapos, may mga outdoor situation, pwede may mga lalabas, o kung basta may mga outdoor, siguro malayo o malapit yan, pwedeng natin sa point. May group of person, ako na nakikita sa iyo. Pwedeng yun yung mga tao na magkakaroon kayo ng mga partnership commitment o may tao makikipag-dealing sa'yo or ikaw ito sa kanila. Pwedeng ganun. Pwedeng iba dito is may mga contract situation. Maraming klaseng ibig sabihin ng makikipagkontrata sila sa iyo or makikipag-dealing sila sa iyo. Maraming ibig sabihin na ipasok mo sa sarili mo yon. And handun din yung point na meron kang situation na parang gusto mong aksyonan, parang gusto mong baguhin yung cycle ng sitwasyon na doon sa point na yun. Hindi ko alam kung saan yun. Iba-iba kayo dito. Sa iba dito, related to sa kaperahan, sa trabaho, sa mga needs, mga ganyan. Yan ang nakita ko dito ha. Someone's wearing a mask. May tao na nagsisinungaling. May tao na nag-cheat. When it comes to cheater, pwedeng relasyon, pwedeng kasamaan mo sa trabaho, pwedeng kaibigan, pwedeng kung saan ka nagtatrabaho, pwedeng na sa point. Or maybe this is you, na sa point na yun. May taong makasarili. May taong nagmamatsyag or may taong nakasuspe-suspecha. Parang sneaky siya, ganun.
hindi ko lang alam, sana wag naman mangyari yon, kasi dito kasi sa sitwasyon mo, may nakikita ako na conflict. Malaki man o maliit yan. Pwede rin naman na struggle lang at may mga bagay na hindi mo maintindihan at hindi rin maintindihan ng kausap mo. Pwede na sa point na yun. Diba? And then, nandito yung point na magkakaroon mga debate. There's a hardship o hard work situation na pwede mo pagdaanan sa iba sa inyo, malaki o maliit yan. Handun din yung pang-aabuso. Maraming klase ibig sabihin ng pang-aabuso. Pwedeng sa sarili mo, pwedeng sa ibang tao, or pwedeng ibang tao pagdating sa'yo. Sa iba dito, there's a pain. Ako na nakikita, marami din klase ibig sabihin ng pain. Pwedeng sa mga activity na ginagawa mo, pwede sa mga tao na always na lang na may mga sinasabi sa'yo, mga ayaw sa'yo, pwedeng nahanto sa point na yun, na gusto makipagtalo, or mga bagay na kung ano man yung mga pain na mararamdaman mo na sa point na yun, no? Pero may mga tao or may tao ako na nakikita na who's connected sa'yo is hindi sila totoo. Kaya mag-iingat ka, no, sa mga taong nasa paligid mo o mga nakakausap mo. Yan, mag-ingat ka. Magkakaroon ng mga pag-uusap related sa pera or mga negosyo, finances, or sa iba is a business. Pwedeng trabaho rin sa iba, no? Yun na nakikita ko. There's a gain of wealth or may abundance na darating sa iyo. Ang nakikita ko dito, may gagawin ka. May gagawin ka, tapos yun yung makapagbibigay sa iyo ng gain of wealth or aangat yung kaperahan mo. Or mas magiging okay yung trabaho mo. Maybe yung idea mo, may mga ganon. Ako nakikita sa iyo. Or pwede rin na sa iba dito is something want to achieve yung needs na sinasabi ko kanina yun. Baka may mga gusto kayo bilhin, gusto nyo inaasam-asam nyo, mga ganon. Yun ang nakikita ko. Mag-ingat ka ha sa mga taong ano talaga ha. Tsaka, think very carefully sa mga decision movement mo. Kasi pwedeng may mga kamalian o maling hakbang, desisyon ka na pwedeng gawin. Energy. Ay, hindi pala. Kasi meron ka pa nito. Baka nakakita ka ng mga repeating numbers or angel numbers. 121277 is the good luck. Persistence, good luck. Feminine forces and a change is coming. The end of a cycle. Congrats. Magkakaroon pala kayo ng spiritual awakening. Ano? May good luck ka, oh. May magtatapos sa buhay mo. As in. Kung sa aspeto ng buhay mo yan, tapos basta siguro babalik na yung courage, ikabalik na yung lakas sa loob mo, di ba? O kaya is matalakpas ang may mga obstacle na meron ka. O kaya naman is nahandun yung point of change din kasi is mayroong sitwasyon na gigisingin ka ni universe to change dun sa sitwasyon na yun, mga ganong sitwasyon. And there's an ending situation, ako nakikita dito. Try to make it balance to kasi isa balancing din yan. So nakita ko dito, prosperity, abundance, tulad ng sabi ko kanina, spiritual awakening, at may divine intervention ka. Makikialam na sa'yo si universe nito. May divine intervention ka, oh. Ibig sabihin, merong kang ma-harvest. Diba sabi nga nila is, what goes around, comes around. Mga ganyan sitwasyon. Ako na nakikita sa iyo. Meron ka daw i-restructure. Hindi ko alam kung ano yun. Parang meron kang aayusin, bubuin, paplanuhin, mga ganyan. Sa iba sa inyo. Pwedeng relationship, pwedeng trabaho, kaperahan, kung ano man bagay yan. Above the 1212, baka connected sa yung mga number na nakita mo. There's a shifting, enthusiasm, gratitude, contentment, new experiences. Ibig sabihin, magkakaroon ng mga bagong experience na mararanasan, ano? Congrats, kung ano man yan, kung good or bad. Kasi, ganun din kasi may learning ka rin na matututunan. Happy day, an ample opportunity related to your life purpose is just around the corner. Uy, nasa tabi-tabi lang pala, no? Take immediate action once it pop up. Of course, a lovely partnership or an epic romance is also in the card. Ooh, congrats!
Yung mga nangailangan ng love life dyan, ayan na, no? Or kung meron naman kayo, edi mag-stick kayo doon. Sa iba sa inyo, may mga bagong, siguro mga bagong trabaho, basta may mga bagong experience, trabaho man yan, love life man yan, or mga mangyayari sa buhay mo. Kasi there's a good luck coming. Also, 7 kasi is a divine. Yan, may prosperity ka nga, prosperity, abundance. Your energy. Ay, ano ba yan, ate? Ay. Okay, when it comes sa iyong, katakot naman tumesa ko. Okay, when it comes sa iyong energy, ang nakikita ko sa iyo dito is may mga bagay ka daw na focusan this time. Parang handun din yung pagbabalik ng strengths mo, magkakaroon ka ng controlling this time, or nandun na yung katapangan mo, katatagan mo this time, or nandun yung point na may mga tao or may tao na makapagbibigay sa'yo ng love and support para maging matatag ka sa buhay. Nando sa point na yon. Or ikaw ito, you give your love and support with someone na connected sa'yo. Yun. And dito sa energy mo, you try to make it balance, any situation into your life. Kumbaga, handun yung point na, alam mo, may makakausap ka, may magkakaroon kayo ng pagkakasundo-sunduan, yan, kung ano man yan, magkakaroon ng pagkikita, pipilitin mo maging okay yung lahat, no? Magkakaroon ka ng controlling sa sarili mo, kumbaga na doon ka sa point na yon. Well, happy naman yung nakikita ko sa'yo dito, maaring may mga or may tao na nakapagbibigay sa'yo ng kasiyahan, kaya handun yung saya na nakikita ko, baka rin may mga pupuntahan ka na celebration o may mga bagay ka na isine-celebrate this time, di ba? Kaya rin nahandun yung saya na lumalabas sa card. Tingnan natin. May kinasisiya, kumbaga. Parating kay Gemini. Involved ba kayo sa justice? O by the law? Parating kay Gemini. Ano po to? Okay. Okay. Parating sa iyo. Parating sa iyo, Gemini, ang nakikita ko sa iyo dito is medyo may konting pressure, no? Hindi ko alam kung saan aspeto ng buhay mo yan. Maaaring na doon yung point na nape-pressure ka o may mga sitwasyon na nakaka-pressure para sa iyo, ganun. Andun na yung point na nagkakaroon ka daw ng limitasyon sa sarili. Hindi ko alam kung bakit. May mga kalakaran ba? May bawal ba? May mga dapat bang sundin? Parang nandun sa point na yun kasi may mga bagay ka na gusto mo i-recover, gusto mong aksyonan, itama, gusto mong desisyonan, o nandun yung point na naghahanap ka ng clarity, no? In some aspect of your life, pero minsan naguguluhan ka siguro or nalilito ka, kaya minsan may mga time na you feeling emotions. Yun na nakikita ko sa iyo dito. And then, ang parating din sa iyo is may hinihintay ka na isang manifestation sa buhay mo. At mangyayari na ba siya? Hindi pa siya mangyayari sa ngayon. Pwede nga doon yung point of delay itong sitwasyon na ito, kung ano man yung minamanifest mo kasi medyo nagte-struggle, no? Or pwede rin na may problema naman talaga o kaya hindi pa sa ngayon magaganap, no? Ang sinasabi. Kasi ang sinasabi ito is you need to think in advance para ma-receive mo yung sitwasyon na yun or yung manifestation na yun. Parang nahado yung point na maging patient ka, magplano ka, kung kailangan mo ng tulong na manggagaling sa ibang tao, pwede ka daw humingi. Yun ang sinasabi dito. Parating din sa iyo, may mga time na pwedeng nahado yung point, ikaw or someone who's connected into your life, ang nakikita ko, pwedeng may pananakit ng tiyan, no?
ako nakikita, ba't nang gitna kasi siya? Pwedeng sikmurain ka, kabagang ka, magka-LBM ka, basta may pananakit. Sana wala naman kayong saka sa tiyan. O kaya naman kung babae ka, syempre mga menstruation, di ba? Meron din ako nakikita sa'yo, hindi naman siguro kayo lahat to. May nakita akong doktor, hospital, check-up man yan, or maintenance man yan, or confine. Yun na nakita ko. Pwedeng mahihingi ng tulong sa'yo, or pwedeng tutulungan mo, or pwedeng related siya sa family mo, or sa mga connected mo, no? Yun ang nakikita ko sa'yo dito. Yung iba sa inyo, ang nakikita ko dito is either may problema kayo sa inyong kasal, or may tao dito na hindi pwedeng ikasal. Yun ang nakikita ko ha. Yun ang sabi dito. And then also, meron din ako nakikita ng mga papers and documents. No? Ako nakikita sa iyo. Hindi ko alam kung makaka-receive ka, may isusulat ka ba, o yun ba yung trabaho mo, or may mga asikasuhin ka ba, mga ganun. May papers and documents din kasi ako nakikita sa iyo dito. May babae dito, hindi ko alam kung sino yung babae na ito, pero maybe this person is yando yung love, yando yung suporta, no? Na ibinibigay niya sa'yo or ikaw ito sa kanya, vice versa. Magkakaroon din ng mga union sa iba sa inyo, or nando yung pag-iisip it comes to a union na, or getting together, ganyan, ng family unity, reunion, or close relationship man yan, pwedeng may mga fun, happiness, enjoyment sa iba, or pwede may mga surprise, parties, event na pwedeng mangyari sa iba sa inyo. Baka dun nga sumakit yung tiyan mo, ingat-ingat lang sa mga ininom at kinakain, ano. Sa iba naman sa inyo, merong mga, tulad sabi ko, di ba, para may mga merit, either may pupunta kang mga merit, gathering, celebration, tulad na sabi ko, baka may naman mga graduation, di ba, or recognition, mga papuri, pasasalamat, di ba, kasiyahan, pwedeng nahado sa point yung iba. Ako nakikita, malaki o maliit man yan, di ba, may marireceive ka daw, or nahandun yung point na mayroong mas bata sa'yo Vice versa tayo either mas bata ito sa'yo, nahihingi siya ng tulong sa'yo, or may marireceive ka na magagaling sa kanya. Kung ano man yan, gift or pera, kung ano man yan, or vice versa, ikaw ang bibigay sa kanya. Or ikaw ang hihingi ng tulong sa kanya. Pwedeng ganun, vice versa siya ha. Yun ang nakikita ko. Tingnan natin. May mayroong nagpapa-rehabilitation. May nakita ko rehabilitation. May mga bagay na parang nakita ko na parang need na ayusin, parang may pagsasaayos, hindi ko alam kung, basta may isasaayos o may mga kukumpunihin, may mga i-recover, mga ganun. Parang may mga sitwasyon na para either mag-getting over mo yung the worst situation, or yung iba sa inyo is aayusin mo yun, or na doon sa point na yun. May mga i-restore ka, kumbaga. O gusto mo i-restore, o gusto mo ibalik, gusto mo ayusin. Dapat iwasan ni Gemini. Makakantayan ako. Makakanta siya. Dapat iwasan. Okay, dapat mong iwasan. Iwasan mo na hindi ka mag-trust sa intuition mo, no, Gemini. Hando na yung point na kailangan mong habaan yung pasensya mo to make a choices right, no. Hando na yung point na wag magmadali, as in. And kailangan mo daw talaga na magkaroon ng pagpaplano sa buhay. Huwag kang malito, be relaxed, calm, ganun. Huwag kang magkakaroon ng self-doubt sa sarili mo. Huwag kang matakot for a change. Andun din yung point. Kasi it's happen. Mangyayari kasi, no? Yun. Pero pag-isipan mo, Michael, kung pwede naman daw na may mga pwede nang gawin o action na, huwag nang magkaroon ng pagpapaliban, no? As sinasabi, or huwag ka rin mahahatak ng nakaraan. Yun. At yung point na
basta planuhin mo siya maigi. May mga bahay kasi na need to discover, need to prepare sa iba sa inyo, pwedeng nahandun sa point na yun, or kinakailangan mo magplano talaga. Tandaan mo palagi na nasa kamay mo yung iyong future, no? Umiwas ka or iwasan mo yung mga tao na pwedeng lokohin ka, kung ikaw ito, ganun din, linglangin ka, i-betray ka, i-manipulate ka, magsinungaling sa'yo, or kung ikaw ito, iwasan mo yun. Yan, yung mga conflict, umiwas ka na lang din, ano, sa mga ganong sitwasyon. Sa nakikita ko sa'yo dito, yan. Kung sa sarili mo, ganun din. Siyempre, being truth din ang kailangan, ano, sa iba sa inyo. Need mo rin na kung may mga bagay na dapat linisin. Halimbawa, hindi lang naman sa ano, halimbawa sa bahay mo, sa kwarto mo, sa relasyon mo, sa family mo, yung mga ganong sitwasyon na yun nakita ko ito. And then, syempre, you need to start fresh in life. You need to start a new beginning into your life. Yun ang sinasabi. Taking a risk. Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya, Gemini. In love, show me. Kamusta po ang love ni Gemini? Vice versa tayo, ha? Okay, kung single ka, nakita ko na siya kanina. Balasahe lang. Kung ikaw is single. Kung ikaw is, ganun. Dito, yung iba sa inyo, babay. Kung single ka, ang nakita ko sa'yo dito is, itong tao na ito, either isa o dalawa, bigla mo lang siyang makikilala. Yun ang nakikita ko dito. Pero, hindi ko alam kung sino ka sa kanilang dalawa. Isa sa kanila kasi may malalaman ka na malulungkot ka. Either may malalaman ka katotohanan or nandun yung point na sinasabi na kailangan mong na makita kung sino sila talaga. No? Nado sa point na yon. Kung kayo naman is nagkahiwalay nitong tao na ito, yes, nandun na yung paghihiwalay, andun na yung rejection, nagkaroon ng struggle, problem, burden, pagtatapos. Actually, hindi naman kasi naging matatag talaga yung connection, no? Nandun yung point. Kung titignan ko dito, nag-back and forth pa yung connection na ito sa nakita hanggang sa nag-go yung isa, no? Sa nakita ko dito. Pero kahit nasabihin mo na nag-go yung isa dito, isa pa rin sa inyo, nahatak pa rin ng connection na ito. Kumbaga para sa kanya, yung tension na ito, hindi pa yun totally tapos. Hando yung point na gusto niya bumalik, syempre gusto niya pa rin na makapagsapalaran when it comes in this connection. Sa nakita ko sa kanya dito, yun. Nagkakaroon pa rin siya ng thinking from the past connection. Kung kayo naman is may third party relationship, alam mo naman daw. O maaaring nahandun yung point na nagmamatcha ka talaga, no? Dito sa sitwasyon ng iba. Yung iba dito, alam niyo to, syempre. Yun. Pero nasa sa inyo daw to kasi iba dito alam niyo eh. Pero siguro nga, tinatry mo pa rin siguro na baka sakali. Pero nasa sa inyo pa rin yun. O pwede rin kasi na may connection na yung isa, diba? Ikaw may connection o siya may connection pero nag-okay ka. Pwedeng nahandun sa point na yun. Baka ikaw yung third party o kaya alam mo naman pero nag-accept ka. Pero nasa sa inyo pa rin to, ikaw pa rin daw magdedesisyon dito. Yun. Kung wala naman kayong third party relationship, hindi stable ang isa sa inyo. Hindi ko alam in what way yung hindi stable, pwedeng you give your support sa kanya
or siya sa'yo, or nandun yung point. Sa iba naman is, itong taon na to is, isa sa inyo, ang nakita ko kasi medyo, sana lahat kayo may trabaho, no? Pwedeng wala lang ding ipon, or baka naman din na nagkakaroon siya ng problema sa trabaho niya or sa pera niya, gano'n. Pero meron ka daw ikagugulat, ikakashock dito sa relasyon na to. Sabi dito, ibig sabihin, meron kang malalaman. Yun. But still, nandun yung point na when it comes to a love kasi, ate, mahal niya ba ako? Mahal ka ba niya? Ang hirap naman ang tanong. Kung mahal, dito sa nakuha kong card siguro, baka kasi matagal na kasi kayo no? Pwede rin kasi yun halimbawa matagal na talaga kayo, marami na kayo napagdaanan, di ba? Wala tayong magagawa doon kung ano yung connection nyo ngayon. Pero siguro sa iba, sa nakikita ko kasi dito, isa sa inyo napipilitan na lang. Or pwede isa sa inyo is hindi siya naguguluhan nagja-jungling kasi yung isa sa inyo. May jungling situation. Hindi ko alam in what way. Yun nakikita ko. Pero nagja-jungling. Pero dito, yung isa sa inyo, very independent. Yun ang nakikita ko dito. Yung isa naman masalita, no? Ang nakikita ko dito sa inyo. Pero dito sa sitwasyon, sana hindi kayo ginagamit, sana walang panggagamit dito kasi may panggagamit. Ako na nakikita. Sana, di ba? Baka hindi nyo naman energy to, no? Huwag nyo lang din pansinin. Tsaka, alam ko naman na ramdam nyo naman yun. Tingnan natin yung money mo. Money ni Gemini. Okay, when it comes sa iyong money. Okay, pagdating sa iyong money, is may marireceive ka raw. Pwede rin kasi iba sa inyo, you are in a social media, pwedeng nandun sa point na yun, di ba? Bari yun yung parating sa inyo. Or pwedeng may magbibigay sa inyo, di ba? Nandun sa money and trabaho to And then, pagdating naman sa iba sa inyo is, hindi ka naman, kung titingnan ko dito, hindi ka sayad o hindi ka naman talaga totally nasasayaran. Binavalue mo naman din yung pera mo, yung sahod mo, may mga nare-receive ka rin naman. Mas marami nga lang yung lumalabas kaysa sa syempre, 'di ba? Nandoon yung point na yon. Ang nakikita ko rin dito is meron ka atang pagkakagastusan o may bibilihin ka, yun. Para may mga pinag-iisipan ka or baka naman yung iba sa inyo is syempre order ng order, 'di ba? May mga order sa cart, may mga naka-cart, ganyan. Baka yun. Ang nakita ko may pagbili. Kaya wag ka lang din, mag-ingat ka lang din pagdating sa paggastos sa pera mo, lalo na pag nag-click ka ng mga link dyan, di ba? Mga mabubudol-budol ka, di ba? Pag-isipan nyo palagi, ha? Yung paggastos ng pera sa nakikita ko dito. Yun. Arigato namaste, God bless.